Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga friends from the media, sa mga kaibigan natin mula sa Lucena, sa Quezon Province. Magandang araw po sa inyo lahat. Tingnan mo kayo katabi mo sa kaliwa. Sabihin mo sa kanya, magandang araw. Magandang araw daw, magandang araw. Eh, magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. Dito ang ating mga powerful lineup ng senatorial candidates. I'm Carlo and I will be your host para sa press conference natin ngayong araw na ito. Press conference for the candidates sa Bago Pilipinas Senatorial Slate. Sa araw na lang bago mag-eleksyon, siyempre, tuloy-tuloy na ito ang mga kandidato ng alyansa na malakasin ang kanilang pwersa hanggang sa dulo ng ating kampanya. Today's story here in Lucena City, Quezon Province, follows a series of well-received rallies in other parts of Southern Luzon. Ang mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan sa nagpapagpulaan ng alyansa ang nagpapagpapag sa delegasyon na mga senatorial sa upang tumayin ang halalan ng pagsiksang Bago Pilipinas. At sa pundong ito, hinagaan ako ang inaralan ng pangalanan sa ito ang ating mga senador na alyansa sa Bago Pilipinas. Una sa lahat, una sa balota, solid na mayor, MMDA chairman at DILG secretary, solid ang plataforma, Bastahilos Avalos, solid, numero 1 sa Bastahilos Avalos, attorney Member Avalos. Para sa ating susunod na kandidato, hindi pwede ang pwede na. Dapat better. Abby Better. Number 9 sa balota, Abby Binay. Ibalik natin sa Senado ang tunay na nakipagbakbakan sa krimen sa lansangan, nagbabantay sa kaban ng bayan. Numero 33 sa balota, Senador Ping Lacson. Hindi rin siyempre natin dapat kalimutan ang lingkod bayan na never late, never absent. Ang senador ng Pamilyang Pilipino, number 59 sa balota, Senator Tito Soto. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pagpunla. Kasama rin sa listahan ang ating maasahan, mga kababayan, ang magiging tagapagtanggol ninyo sa Senado, ang kakampi ng inaapi, number 63 sa balota, Erwin Tulfo. Isa, alyansa para sa pagpunla. Ngayon po ay sisimulan na natin ang press conference at para po dito sa portion na ito, konti paalala lamang po, dito sa kaliwang bahagi po magtatanong ang ating mga reporters. Simulan lamang po sa pagpapakilala, banggitin lang po ang buong pangalan, media organization, susundan ng inyong tanong. Ulit lang po ang pangalan, media organization, followed by the question. Simulan na po natin. So, good afternoon po, everyone, and of course, our senatorial candidates. So, my question po is for our senatorial candidates, of course. So, here's my question po. Quezon is a major agricultural province. What programs will you push to strengthen farm-to-market access, protect our coconut farmers, and boost our agri-based industries in Southern Luzon? Should I repeat my question? That's okay. Nakakuha naman po nila. Senator Tito Soto. Yes, ma'am. Thank you. Well, one of the programs that we're espousing, and I am sure my colleagues will be supporting this, is that government must buy, national and local government must buy 50% of the output of farmers at their price, the prices of the farmers. Definitely, the prices will go down because government will sell it at the same price. Pero kumita na sila. 50% limit the traders of the okay, but we do that to the farmers. You can go on that and we will tell you that I've researched this for a long time. That's the best way to address the agriculture. Even fisher po. And then Can we request for a separate mic, please, from the tech booth? Thank you.
Yes, Attorney Avalos. Okay, let's talk first of infrastructure. Ang malaking gastos kasi rito yung mga trucks, etc. Importante siguro is the mass transport ng train system. Pwede pag-aralan para mas simple. Pangalawa, ito lahat nag-agree man, ang land use plan. Kasi once you've got a land use national, ito muna ibuhos ang farm to market. Identify mo na, buhos mo na irrigation, buhos mo na yung strategic farm implement. Tapos, pangatlo, let's talk of marketing. We should encourage cooperativism. Kasi once sa cooperative, mas madaling ibaba ang mga loans sa farm. Kasi kung magsasaka ka, number one, alam kapital, 5, 6, etc. Dati kay Dan Corre, meron ka problema. Pero kung cooperative to, mas mabilis. And government would provide the funds, even at 1/4, even 0%, kasi it will be subsidized. Pagkatapos ang crop insurance, it will be expanded sa corn and alum. And of course, sa marketing, ang ready market will be the local government unit. Lumera ko naman dalo yung ginawa ko. We bought from the Vaisian, yung produce nila, farmers direct. Imagine how many LGUs you have all over the country. Ilang measures ang we Thank you. Thank you, Attorney Avalos. Any more insights from our senatorial colleagues? All right, we move on to the next question. Kindly state your name, your TV organization, followed by your question. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Celine Tutor, a host of Stand Up Balikatan, a local TV station here in Lucena, airing every Monday to Sundays, the whole week, and it covers the whole province of Quezon. Welcome po sa mga malalakas na pambato ng alyansa ng Bagong Pilipinas sa lalawigan po namin. Yesterday, we celebrated the Labor Day. What concrete measures would you endorse to the Senate to uplift the welfare and living conditions of our workers? Amy and Senatorial Force can answer to them. Thank you. Yes, Admira. My advocacy really, ulit-ulit ko naman sinasabi na when I do end up in the Senate that we want the overtime pay and all the bonuses. Ang gusto po ni Sen dito ay 14th month pay. So dapat po 13th month, 14th month, any performance bonus should be exempt from tax. Because those are essentially bonuses. Hindi palaging nakukuha ng mga manggagawa yung bonuses and overtime. And they should get it ng buong-buo na walang kaltas. Yes, mga pending wage hike sa Congress at sa Senate, kailangan lang mag-isahin yun. I'm not so sure kung magkano yung parang per day na increase. I think sa Congress is 200, sa Senate is 150. Kailangan siguro pag-usapan ng both houses. At kailangan na because hindi na magpagkasya talaga yung sinasahod ng manggagawa. Hindi lang manggagawa, lang tayo. Yung problema, yung sasahurin mo sa 15, hindi na umaabot sa 13. Yung 13 naman, hindi na umaabot sa 15. So it's really high time that we really have to pass that law na dagdagan na kasi lahat po nagtataasan na bilihin lahat, everything, utilities. That's really high time. Isa pa siguro tignan ho natin. Ito both po ito yung mga benefits ng mga workers natin, healthcare benefits, kailangan siguro talagang pag-aralan na may mga manggagawa tayo na walang mga benepisyo, arawan lang, pag nagkasakit, hindi talaga sinasagot. We really have to study and kailangan natin ang mga batas. Attorney Avalos. Under the trade law, the personal exception right now is about 250,000. Probably with inflation going on, gasolina, etc. It's time to reduce. Is 250,000 still applicable o i-just natin ito? Pangalawa, I have been mayor for so long in Mandaluyong. Taon-taon gusto ko magbigay ng bonus. There are 4 kinds of employees in government and national, local and national.
regular, job order, and contractual, service contractual. Yung dalawang naiiwan, job order and service contractual, bawal mo bigyan ng bonus, maski may pera ang LTO na. So probably that's it, maski incentives, that do we pay or incentive. Thank you. Thank you. Any more insights from our senatorial colleagues? Okay, we move on to the next question. Thank you, ma'am. All right. Please state your name, media organization, and then your question. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Ace Fernandez, member ng KBP at National Press Club, isang radio commentator dito sa Lubigan. Isa ho sa mga pangunahing concern ng national government, maging ang local government, ay ang infrastructure development, particular ang farm-to-market roads and other infrastructure or high-impact infrastructure. Ang katanungan ko po ay para sa lahat. Kung kayo po ay nasa Senado na, Lucena is a vital gateway to southern Tagalog, but faces infrastructure and traffic challenges. What projects will you support to modernize transport system and attract more investments to Quezon Province? Specifically for the transport system? Yeah. Okay, thank you po. This is open for the senatorial answer. Yes, Attorney Apple. Yes, Congressman Erwin. I believe we have to introduce more infrastructure projects. Yun nga lang, siguraduhin lang ho natin, ang dami hong nasasayang na pondo. You know that. We know that. Every year, bilyon-bilyon ang nawawaldas na pondo infra. Samahan nyo na dyan ng mga farm-to-market sa binabanggit yun. Ilang bilyon na farm-to-market. Siguro kung lahat yun idinuno sa farm-to-market, meron tayong kalsada galing sa mundo papunta sa Buwan, pabalik. Sa sobrang dami na. Ang dami natin mga pondo sa flood control, ang dami natin pondo sa highway. Pero ano nangyayari? Sana pupunta? Nowhere. Kailangan lang pong bantayan. When we say nagyan ng mga infrastructure projects, dapat doon talaga napupunta. Pero hayaan niyo po, pag itong alyansa po ang naupo, alam niyo na itong katabi ko sa kanan, kaya nga kilala sa mga ganyan, we will make sure na mapupunta po, as sinabi, infra, mapupunta sa Southern Tagalog, yung sinasabi mo, mga skyway na yan, o mga highway, o mga bypass road na kailangan nyo dito, mapupunta ho doon, hindi sa kung saan-saan. Ako, I'd like to echo what Senator Erwin just mentioned. Yung infrastructure, whether big ticket o kaya locally parang funded project, function talaga sa national budget. And kailangan talaga, kasi on the way here, very noticeable, sabi ko sa driver ko kanina, bakit kumanagabunit sa sasakyan natin kada segment ng kada block? Ibig sabihin, kulang yung foundation. Yung pundasyon sa ilalim, hindi siguro na-compact o tinipid yung rebar o for some reason talagang substandard siya. And may mga kalsada papunta rito na bagong gawa yung kalsada, not sabi, bagong gawa pero nire-repair. So saan pupunta yung budget na tantam billion sa corruption? So I hope yung alyansa, we can maintain the majority sa Senate para pagtulong-tulungan namin na usisiin talaga scrutinize yung not only during budget deliberation, not only yung mga proposed items sa budget, kundi oversight. Yung mga nakaraan, I remember when I was still in the Senate, yun lang simpleng road right-of-way. Ang laki ng budget ang DPWH sa RROW. And yet, humingi pa sila ng additional na, I remember at the time, meron sila 11 billion unused, hindi nagagamit. Humingi pa ng 22 billion. I questioned it. And there were several families na hindi nababayaran. Yung isa nga, ayaw umalis sa gitna ng kalsada. If you recall, sila pa sa PowerPoint presentation.
Kasi yung mag-asawa matanda na, ayaw bayaran ng ito. Awa ng Diyos, when we conducted that budget deliberation, budget hearing, sa plenary, nabayaran sila. So ito yung mga napakaraming problema na nag-uugat talaga doon sa pag-deliberate namin sa national budget. Kasi hindi masyado natitignan. Farm to Market Road, at least one congressman has described it consistently, repeatedly, farm to pocket road. Imagine, nalit na farm to market, naging farm to pocket na road. So, ito yung problema natin, not because we lack the wherewithal, not because we lack the budget, para makapag-improve o makapaggawa ng panibagong infrastructure project, particularly mga roads. Pero nawawala talaga sa corruption. I'd like to support the sentiment of Congressman Senator Erwin Tulfo na ganun talagang tingnan natin mabuti pag nagpapasa tayo sa national budget. Thank you, Senator Lacson. If I may, Senator Abalos, would you want to express your opinion on this particular question? Ang nakakaalam ng solusyon sa problemang lokal ay mismo ang lokal. Mas alam nga sa mga tiga-Quezon ang solusyon sa problema. Meron tayong proseso sa batas. Ang tawag nito ang Local Development Council. Ito'y binubuo ng mga alkalde, etc. na nagbibigay ng solusyon hanggang sa regional. Sa regional kasama ng gobyerno ko dyan. At yan ang inahain sa national government. Ang problema, kuminsan yung suhestyon nila, kaya ko alam ko kasama DILG dito ng sekretaryo ko, pinataliwala. So let us make sure yung mga gantong bagay na suhestyon, magkaroon ng laman at isa. At natutuwa akong ating Pangulo ay he acknowledged the importance of the Regional Development Council. That is very important. Because the way I see things, let us not make the mistake of having another Metro Manila. Sa amin, maski gusto na namin ng mass transport, ang mga subway, ang mga trains, is today. Naging congested na kami. Ang Quezon, papunta na kayo dun eh. Ang ganda ng development ng Quezon. It's a matter of having a basic plan, a blueprint for progress. Doon natin doon, anong kaya, anong highway ang gagawin dito, anong mga tulay ang gagawin dito. At least we have a direction to follow. Pangalawa, at ito ay importante, ang mass transport system. Maski matagal pa ito, dapat ito, puhunan na natin ito, even the LGUs will help. Anong ibig sabihin? Land banking. Huwag na natin intayan. Tama po sinasabi ni Sen. Lacson, yung mga right of way, etc. LGUs will help. Yung land banking na tinatawag. Kasi pwede mo i-parallel yung mga highway sa train. Ako, sa Batangas madalas ako nakita kong ang laking bagay ditong ginawang kalye from Quezon to Batangas. Talagang umikli ang travel time. Doon ako duman ang kumisa. So these kind of things, dapat talaga i-blueprint na ito para susundin na lang yun ng bawat isa. At of course, yung local blueprint development plan, pasundan nila ito. So magkakaroon ngayon ng coordination national to the local. Thank you. Thank you, Senator Abalos. If I may, Senator Soto, gusto niyo po bang magbigay din ng opinion sa ganitong concern sa ating mga kababayan? It all boils down to how the budget is used correctly. And we will make sure that happens. When I was Senate President for 4.5 years, wala kayong narinig ko sa yung gano'n. Basta dumaan sa amin. Yung hindi dumaan sa amin, baka may nangyayari. Pero oras na, last touch ang Senate, my chairman of the Committee on Accounts and Senator Lacson was definitely very eagle-eyed pagdating dyan. And you know the record that we had. There was a time that we were asking the President to veto billions that are being inserted that we know will not benefit the LGUs. So makakaasa po kayo na ito kami, pinalik kami ng taong bayan. Talagang yung bagong Pilipinas, gagawin namin bago. Salamat po. Thank you, Senator. And please, Senator Binay, dahil kayo po ay isang mayor ngayon sa Makati, at least doon sa government governance, no? Sa local governance, at least may makakapagbigay kayo ng idea. Actually po, yung suggestion ko, hindi ko magagawa kung ako po yung senator. I think it's really more of a suggestion to the President.
Pangilang press ko na po ito, pangilang probinsya na po ito, pero pare-parehas po ang concern, pare-parehas po ang tanong. I think the solution really is for us to have a national plan when it comes to the train system. Bakit? Tingnan nyo yung Amerika, yung kanilang potatoes, yung kanilang onions, they cross states. Nadidistribute nila ng tama. Imagine po nyo yung bigas na binibili sa Nueva Ecija na dinadala pa sa Albay. Kasi wala naman silang bigas. If we are able to connect the Philippines through cargo, through a train system, imagine nyo yung kalabasa, yung lechugas na nanggagaling sa Baguio, madadala natin hanggang Mindanao. But it is a dream, and it's not something I can do when I am a senator, but maybe the President can make an initiative na magkaroon ng initial study or a feasibility study. Kasi sa tingin ko, maraming presidenteng dadaan bago magawa yung train system na sinasuggest ko, pero at least may plano. Para hindi Quezon lang, Batangas lang, Cavite lang, or Kamsur lang, per province lang, dapat po ata ang approach po natin because the concerns are all the same. It should be a national approach. Maraming salamat sa Senators. Magandang hapon. Salamat po for the next reporter. Kindly state your name, media organization, and then question. Hi sir and ma'am po. May Los Baños po from TV5. Sir, we know parte ng alyansa si Congressman Camille Villar, and recently the President himself ordered the probe into prime water with Ms. Villar. Do you think tama na po bang imbestigahan yung prime water because of complaints left and right, and because water is a basic need? Tama lang po bang paimbestigahan ang prime water? Sa akin, tama lang. Kasi, alam mo, water, maski public utility man yan o kaya private concession yan, I think responsibility pa rin ng gobyerno na maging transparent sa kanilang gagawin sa pag-resolve ng issue. Dito mismo sa Lucena, kausap namin yung mga mayor, kaya congressman dito. Problema rin nila yung tubig, na ang concessionaire nga, yung prime water. We were in Bohol, ganun din ang problema. Na sa Bacolod, kulay tsokolate yung tubig. So, I think the government or the national government through the administration of President Bongo has reacted sufficiently, whether ma-resolve immediately or it will take time. But at least, yung national government has done something or is doing something para ma-address ang problema ng mga consumers. That is the bottom line. Walang politics involved pagka yung basic necessity na ng ating mga kababayan na involved. Kaya nga nung tinanong nyo bakit yung timing ng pagbebenta ng bigas sa 20 pesos, well, two-pronged eh. In-address ko yung question ng farmer dahil farm gate price, binila ng 33, binenta ng 20, natulungan yung consumers, lalo yung mga medyo mababa ang tasalipunan. What's wrong with that? Bakit pupulayan ng politika yung isang ginawang aksyon ng gobyerno na dapat lamang gawin dahil nararapat talagang gawin? Salamat. Tito Sen. Yes, any issue or controversy that concerns a basic need of the people should be addressed right away. Whether it involves a politician or not, or whoever is involved, as long as it's the basic need of the people, therefore the government should address it right away. Yes, Congressman Roy. May mga nagre-react na politically motivated investigation. Ang tanong ko lamang po doon, paano na lang po yung reklamo ng tiga-Albay? Albay is prime water. Pampanga is prime water. Lucena, Tayabas prime water. Bulacan prime water. Hindi po natin papakinggan yun because kasama. Tama naman po yung Pangulo. He has to listen to the complaints. Mas masama po tignan, hindi mo ka-aksyonan kasi ka-alyansa. Mas masama naman kung hindi mo kikilos ng kasama. Hindi po ba?
ang ginawa po ng Pangulo, it is not politically motivated because kaliwat kanan na po yung sumbong mismo mga LGU na. Kausap po namin dito, kausap po namin sa Pampanga, Albay, LGU na po nagsasabi. Posible namang hindi nakakarating sa Malacanang. Kaya ba magbibingi-bingihan pa because member ng grupo ng alliance? I think that the decision was right. It's right na magkaroon ng investigation. Tama yung mga kasama ko. Water is life. Diba? Kung kalawang ay lumalabas ang putik na lumalabas yan, hahayaan mo lang ba? That's all I think. Yes, Attorney Avalos. Ganito na lang. Baliktarin na lang natin. Paano kung bawat isa na nasa kwarto ngayon, wala kayong tubig? Bayad kayo ng bayad, ang sama ng service, lahat na nireklamo. How would each one react? At ito'y napakalaking problema. Abukang na sinabi ng aking mga colleagues dito, nakikiisa ako sa kanila. Tama ang ginawa ng ating Pangulo because this is really a huge problem na dapat kagad sagutin ka. Thank you. Isa na lang po, sorry. Are you still campaigning? Just to ask. Are you still campaigning po for Congressman Camille Villar? Kasi hindi po siya uma-attend na since nung Pangasinan and nagpa-endorso din po siya kay VP Sara. As far as we're concerned, he's still part of Alianza. Very clear yan from our campaign manager. Yan ang sinabi niya, yan ang sasabihin natin. Unless, mag-withdraw siya. Hindi po si Congresswoman Camille ang inimbestigahan dito. Ang inimbestigahan po yung company ng family niya. Prime Water is not Camille Villar. So bakit po natin alisin yung tao? Kasama po namin simula sa pool. Doesn't matter po kung i-endorse siya ng kabila. Magagalit na kami. Itchapuera ka na dahil yung parang no, it's not like that. Remember, past elections, meron po mga common candidates tayo. Common candidate ng Lakasya, common candidate sa NPC. May mga ganun tayo before. So bakit hindi pwedeng apply dito? Kaya nga ulitin ko sinasabi, politically motivated. No, it is not. Reklamo na po kasi ng taong bayan yun. Ilang probinsya na ho yan, hindi mo actionan. Mas masama sigurong titignan kung hindi mo ina-actionan yung reklamo ng taong bayan kasi kasama namin sa alyansa. That's a no-no. And I think it's tama po yung naging desisyon ng Palasyo na investigate. Kasi nga may reklamo. Pero bakit iba hindi na namin sasama? Hindi naman si Camille Villar yung prime water, yung family niya. So bakit naman i-chapuera? Yun lang po. We are just the objective here. May problema na dapat sagutin at bigyan ng problema at bigyan ng solusyon. Ito yung the objective to certain issues. It has nothing to do with politics. Sinalang lang itong problema ito. Walang may gustong may itong problema pero nandiyan eh. And government should really address this issue. Thank you. Maraming salamat po. Kindly state your name, media organization, and question. Hello po, sir and ma'am. Dang Garcia po, TCM. Sir, tuloy-tuloy pa rin po yung issue about Chinese spies. Recently, may nahuling Chinese spy, allegedly Chinese spy, malapit sa COMELEC. Ano po yung mga isusunod yung reforma on anti-espionage law para po mas maprotektahan yung national security? Senator Ping. Commonwealth Act 616, 1941. You can just imagine, it's about time i-amend natin o i-repeal natin yung napakaluma ng legislation to be attuned sa times kasi nung araw wala pa naman itong social media, wala pa itong mga modern na information technology. So dapat talaga not being reactive kasi dapat pa ito na-address na in-amend natin yung Commonwealth Act 616. Thank you. Additional opinions? Yes, Attorney Avalos. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Walang sino mang dayuhan ang pwede makialam sa election. Once mangyari yun, it is a form of control. Gusto nilang influensyahan at kontrolin ang ating bansa. Walang sino mang Pilipino ang pumayag at dapat pumayag. Pero ang problema,
halos 9 days na lang election na tayo eh. Hindi ba? Siguro, tama si Senator King, after the election, let's review it. Tama rin I've read, you see Senator Secretary Ibo, ang sinasabi niya, espionage is antiquated nga only during partnership. Dapat mas peaceful time, ayusin ito. It should be reviewed. However, this is the issue at the table right now. 10 araw na lang tayo, o less than 10 days, election na. What do we do right now? It's up for COMELEC through the ICT. Tignan na nila yung mga troll accounts na to. Ang dami nito nag-influensya. Mailagay ka lang dito sa tingin, eto ganito, eto ganyan, tapos makita mo, libo-libo sumusuporta. Iisipin ng tao. This is the mindset of the majority of the Filipino. Siguro dapat isa-isahin na ito. Pagkatulong sa ibang ahensya kung paano gawin ito. At dapat ipaliwanag sa mga mamamaya ngayon na huwag sila mapadala sa ganyan dahil merong issue ganito. Kasi kung minsan nadadala ang ating mga mamamayan tungkol sa issue ito. Akala nila porque maraming ganito nangyayari. Oh, totoo yan. It's a form of fine conditioning. Dapat yun tingnan natin. That's how we control an election. No? The mind condition. Pangalawa, pagbibigay ng pondo, importante rin yan. Dapat mag-raise ang pondo ito. Galing pa ito sa foreign corporate, sa ang galing ito, etc. It's quite important. So, maraming issues ito. Tama si Senator King, after election, it should be reviewed, but the problem is right now, we only have 10 days to go. Thank you. Additional answers from our senatorial polls. Yes, Tito Sen. Masyado namang obvious na eh. Na talaga namang nakikialam ang China, di ba? Pati sa eleksyon. Based on the reports, National Security Council, NICA, di ba? So, mahirap pulaan kung ano talaga agenda. Maraming spekulasyon. Pero kung ang tanong mo, anong gagawin namin after election, para i-address ito, ako sisiguruhin ko hindi ma-repeal yung Philippine Maritime Zones Act. Dahil kursunada nilang i-repeal yun pagka nakupo yung mga pro-China senators. Pagka tayo pinalad na binigyan ng Panginoon Diyos ng pagkakataong makabalik, hindi ko papayagang ma-repeal yun. Although si Senator Tolentino, ang principal author and sponsor in the 19th Congress, I originally filed it in the 18th Congress. Thank you. Thank you. Karagdagan sa sagot? Okay. Diretso na po tayo sa susunod na reporter. State your name, media organization, and question. Magandang hapon po sa mga narito po sa ating bulwagan. At syempre, lalo tigit po sa alyansa para sa bagong Pilipinas, mga pagkalandaran na nandito sa ating unahan. Dahil po ako taga-lalawigan ng Quezon, po ang tanong ko, sa bagong version po ng food stamp program na iprobahan ng NEDA kamakailan para sa 750,000 na pamilyang nagkukulang sa pagkain. May tutulong po kaya kayo o ang ating mga incumbent senators para mapabilang ang mga pamilyang nangangailangan dito po sa Quezon. By the way, ako nga po pala si Annie Balmes na program host ng Ranchada sa Timog Katagalugan, 98.31 FM. Paulit lang po ng tanong. Sa bagong version po ng food stamp program na inaprubahan ng NEDA kamakailan para 750,000 na pamilyang nagkukulang sa pagkain, may tutulong po ba kayo para mapabilang ang pamilyang nangangailangan dito po sa lalawigan ng Quezon? Yun, at ang NEDA ngayon ay bago na yung pangalan niya, Department of Economy, Planning and Development. Department of Economy, Planning and Development. Alright, sige po. Senator Ping. Una-una, dapat siguraduhin ng government, Congress or Senate, for example, sa oversight, maging data-driven. Hindi yung maging indiscriminate na parang bulag, bigay na ng food stamp, sayang. Dapat talaga, pwedeng maging reference yung ating 4-piece program. Ang problema sa 4-piece, di ba sa 2025, 114 billion pesos sana yung appropriation. Nabawasan naman ng 50 billion, so naging 64 na lang yung naiwan dun. But, alam mo, ito covered ng batas yung 4-piece. Maraming lumabas na mga other forms of ayudas. Let's not go there anymore. Pero ang sa akin, pinaka-importante, dapat siguraduhin na data-driven yung magiging, yung pagpapatupad bago i-roll out. Kung hindi, magsasayang na naman tayo ng pera.
Kaya napaka-importante yung rollout ng national ID system natin. Nagkaloko-loko, may nakialam sa bidding, kaya nagkaloko-loko yung implementation. Napakaganda sana ng reference doon para malaman sino ba talaga yung nangangailangan ng tulong among population, para talagang tukoy kung sino bibigyan ng food stamps at sino yung pwedeng sasamantala lang ang tawag namin dyan sa Cavite, mga abo sayang, mga nakaabang, lalo na pagkampanya, lahat ng klaseng resibo hawak-hawak, lahat ng klaseng reseta hawak-hawak. Without belittling those people. Pero nakagawa yan kasi natin mga Pilipino, hindi tayo umasa sa data. So again, it should be data-driven. Thank you. Attorney Matt, yes, Congressman Ruiz. Well, wala namang masama ho pag ika nga magbigay ng food stamps ang gobyerno. Ang problema lang ho natin dito, band-aid solution po yun. Now, being a former social welfare secretary, matagal na po namin naisip yan. Instead of food stamp, ba't di mo nalang bigyan ng pangkabuhayan, yung livelihood? May program po ang DSWD na kung tawagin, Sustainable Livelihood Program or SLP. 15,000 po ang bawat household. Binibigyan po nito para makaagapay yung mga walang trabaho. Yung may mga trabaho naman, construction worker pero hindi sapat, pwedeng ibigay sa asawa nito para makapagtinda or what have you, makapag-umpisa ng negosyo. Kasi ma'am, yung food stamp na yan, hindi mo pwedeng bigay yan. Entirely, bigyan mo lang ng food stamp, aasa. Meron na po tayong 4 days. Siguro kulang pa. Marami po may backlog tayo sa 4 days. Siguro kailangan natin ng solusyon. Yung AX, hindi mo nang pwedeng bigyan ng AX every month or AKAP every month. Kaya naisip ko na solusyon dyan, Sustainable Livelihood Program, palawakin pa, dagdagan ng pondo. Why? Kasi ang SLP po nakatuon lamang sa mga 5-6 plus municipalities. As a matter of fact, hindi nga pwedeng ibigay ang SLP sa Metro Manila. Marami po walang trabaho doon. Maraming nakatungangalan doon. Dapat isama rin ang Metro Manila. Dapat pag-aralang mabuti, sino-sino ba ang dapat bigyan ito. Yung sinasabi nyo, nagugutom, kaya kailangan po ng food stamps. Kasi kulang po yung kinikita noon o walang trabaho yung pamilya. Kaya dapat bigyan natin ng livelihood para may maipakain sa pamilya. Yun po. Thank you. Additional answers po. Okay, we move ahead. Thank you, ma'am. Sa susunod nating reporter, kindly state your name, media organization, and question. Good afternoon. Ako po si Kenny Formaran from Journal Group of Applications at sa programang serbisyo mismo na sumasay papawid sa 5 radio station sa aming lalawigan. Ito ho ang katanungan. Dito ho kasi sa Quezon, binubuo kami ng 2 syudad at 39 na bayan. Kabilang po dito ang 5 isla sa Pulido Group of Islands at 3 sa Lamon Bay area, yung Alaban, Perez, Quezon. Yung pong libu-libong mga isla na taga Quezon ay nagsisintimiento katulad din ng libu-libong mga isla sa iba't ibang bahagi ng bansa tungkol po doon sa huling ruling ng Korte Suprema na pinapayagan na ang mga malalaking commercial fishing vessels na makapasok sa mga municipal waters. Para sa ating mga incumbent senators at sa mga would-be senators, ano po ang inyong posisyon sa usapin na ito? Dahil mayroong Supreme Court ruling, sinabi nga nila, right or wrong, ang ruling ng Korte Suprema becomes part of the law of the land. So, solution, legislation, iyakin natin yung fisheries code para maging matibay kung hanggang saan ang hangganan ng mga dambuhalang fishing vessels. Iloilo, ganyan din ang naging problema, Northern Iloilo. Ang ginawa nila, stopgap measure, temporary ito, nagpasa sila ng ordinance, local ordinance, na pinagpapawalan. Pero yon, sabi ko nga, temporary yon. Ang permanente, magbalangkas kami ng panukan ng batas, ipasa yung batas, clearly defining kung ano yung jurisdiction na hindi sila makapasok sa mga municipal waters. Nagsimula ito sa RTC Court. Tapos
question itong fisheries code kung yung 15 kilometers mula laot hanggang dagat na dapat daw hindi lamang ang maliit na mga isda dapat papasukan ng commercial fishing vessel. At ito yung natalo, no? Yung mga maliit na mga isda, nanalo yung commercial. Right now, ito yung nasa Korte Suprema, pero meron pang pag-asa, meron pang reconsideration. At napakaganda, kamukha ni Governor Tan, mga nag-file ng mga LGU, mga nag-file dito. So, tignan muna natin, hindi pa naman final ito. Pero for whatever it is, nakikisa kami dito sa mga mangingisda. Kasi Senator, kung sakali mang mangyari ito, the issue here is the constitutionality ng word na priority. Siguro, kung pala rin na manalo, tignan on how we go about this issue at saka this decision ng Supreme Court to come up with a legislation na talagang in-effect, halos parang nilalayo muna itong mga commercial fishing vessels dito. Bakit? It's a no-brainer. Ito'y survival na ng mga maliit natin mga kababayan, mga isda. Ito sila kumukuha ng pagkain nila sa araw-araw at ito sila kumukuha ng panggastos. Once payagan mo ito, apektado ang milyon-milyon ng mga mangingisda. Thank you. Thank you. Yes, Mayor Adi. I think nung lumabas po yung decision na yun, kami pong mga senatorials ng Alliance, so we were discussing it with Kong Toby. Kasi sinasabi ni Kong Toby na mukhang kailangan ayusin yung definition ng municipal waters. Kasi ang ginagawa natin is minimeasure natin yung from the shoreline, pero hindi natin minimeasure yung depth nung dagat. Kaya sinasabi ni Kong Toby sa amin, kasi nagkakaroon na kami ng discussion. Dahil una, we recognize the concern ng ating mga mangingisda, pero we also recognize that we need to amend the fisheries code. We need to amend the fisheries code na dapat hindi yung distance from the shoreline, but the depth of the waters. Yun yung kumbaga ang sinasabi ko lang po ay pinag-uusapan na namin kung ano yung magiging proposed amendments doon sa fisheries code. Kaya ako binati ni Ate, pinag-uusapan niya, binubulong ko sa kanya, di ako makaimik. Di ako makaimik, sabi ko. Sabi niya, bakit? Kasi ako author ng Fisheries and Aquatic Resources Code. Mukhang parang sinasabi ng Supreme Court, mali yung interpretasyon namin. Hindi malinaw yun eh. Kaya lang, tama yung sinasabi ni Ate, depende sa depth. Pero hindi ko alam na, I'm not familiar with the Supreme Court decision na kung bakit pinayagan sa municipal water. I am not familiar with that. What we promised to do, what I promised to do is to look into that particular law and look at the decision of the Supreme Court, because the law that I authored was in 1993, 94. Hindi pa kayo pinapanganak. So, we will look into it. Thank you. Yes, Congressman Erwin. Alam nyo, kaya yun ang kailangan bitbitin talaga yun ng gobyernong alyansa. Because once makapasok pong alyansa, the government is administration needs help. Marami po tayong kailangang reviewin ng mga batas. Isa na po yan, Fisheries Act. Hindi lang po yan, Rice Tarification Law. Parang ginawa yung mga batas, ang nakikinabang hindi yung farmers, hindi yung fisher folks. Yan sa sinasabi niyo ho, ang nakikinabang yung mga malalaking fishing boat. Doon sa Rice Tarification Law, ang nakikinabang importer, middleman, trader. Tapos meron pa tayo na kailangang reviewin yung National Land Use Act. Hindi mapaipasa-pasa. We really need to do something. Na siguro it's high time, this alyansa, lahat po ito labing isa na ito, and I'm very sure na re-reviewin po namin yung mga batas na kung lahat po kami makapasok. That's the way it is. Yun lang ang solution dyan. Thank you po. Maraming salamat. Susunod po nating reporter. Please state your name, media organization, and question. Good afternoon po. JB Santiago from IBC 13. Ayan, noong Miyerkules po nagkandak ng hearing Senate Committee on Basic Education headed by Senator Sherwin Gatchalian. And lumabas po doon na 70.8% na lang ng mga Pilipino yung functionally literate o yung marunong magbasa, magsulat, mag-compute.
So ibig sabihin na sa 24.8 million yung hindi nakakakompleto ng ganitong basic skills, while 5.86 million naman yung itinuturing na basic illiterate, meaning no read or write. So yung question ko po is, what can you do to fix our educational crisis po dito sa ating bansa? Yes, Attorney Abalos. Okay. Marami na tayong magagaling na upong DepEd Secretary. Marami. Secretary Briones, Father from Lasal, no, magagaling. Pero no one bothered to look at nutrition. I'll tell you this. Nung araw, kulelat ang Mandaluyong sa Metro Manila. Kulelat kami. 1999, 26 years ago. Ang ginawa ko, through my wife, lahat ng buntis pinaalagaan namin. Pagkapanganak, breastfeed, tinutukan namin first 1,000 days. At nag-number kami sa nutrition, hindi lang sa Metro, kundi sa buong Pilipinas. We have a serious problem in stunting. Lumiliit ang utak ng bata. Yung synapse, yung mga wiring, mas konti. In short, it's brain damage for the first 1,000 days. Kung ibibigay mo ay hindi sapat na nutrition, damage na yung brain ng bata. Ilan nung araw? 1 out of 3 Filipino children stunted. Right now, ang figure is 1 out of 4 Filipino children. Just imagine this. Maski pakainin mo na yan masustansya, wala na, damage na yung brain. Ngayon, papapuntay mo sa eskwela, bibigyan mo ng computer, lahat na magagandang eskwela. I'm sorry, hindi na kaya ng utak mo. Kasi nung bata siya, damaged. So what happened to Mandaluyong? Nung nag-number 1 kami sa nutrition ng Pilipinas, nilagyan namin ng equally magandang programa. Lumabas sa National Achievement Test. Number 1 na Mandaluyong sa National Achievement Test sa high school. We've got the healthiest and the most intelligent high school students. Now, dapat yun ang tignan natin. Not only about our educational system, but likewise, immediately, we should address the stunting problem in our country because this is our future, the young Filipino child. Thank you. Mayor Abby. I think there is a law about the ECCD, di ba? Early Childhood Center Development. Yun yung tinatawag natin na daycare. Na kung tutuusin, dapat yung daycare po ay may curriculum. Hindi yung parang iniwan mo lang yung anak mo para alagaan habang nagtatrabaho ka. There should be a system, a curriculum. The teacher should be properly equipped. Hindi ho yung parang, yun nga, iniwan mo lang yung anak mo tapos nandun lang siya naglalaro ng wala namang katuturan. Hindi ho po pwede ang approach ng DepEd ay you bridge the gap. Hindi ho palaging bridging. Dapat po foundational. We focus on the daycare, we focus on the kindergarten, we focus on grade 1. Na pagdating po ng grade 3, marunong na po, they're literate. I recently got a copy of a result and I'm starting to question the authenticity of the report kasi sinasabi yung mga coastal areas at saka mountainous areas, ang taas ng literacy nila. Nasabi ko, mas mataas pa doon sa Metro Manila. So ngayon, hindi ko alam kung totoo ba na yung bata ang nagtitest o baka naman iba yung nagtitest. Kasi 98% literate. So, maybe I will share the data with Sen. Sherwin para mapakita po natin kung yung tests ba na ginagawa po natin to check yung literacy or yung NAT natin is actually a perfect example or perfect sample of our students. Kasi baka mali din naman yung test, mali din yung result. So, ang nangyayari, mali yung approach natin when it comes to education. But for me, very, very important foundation. Kung hindi maganda ang foundation ng bata, then pagdating ng grade 6, it's too late. Pagdating ng college, it's too late. So, we should start from the very beginning. Thank you, Mayor Abby. Additional answers po sa ating mga senatorial candidates. Dito Sen. Senator Ping. Equally alarming, yung literate, marunong magbasa, marunong magsulat, pero hindi na intindihan yung binabasa. No? Parang 18 million yata yan. Or, anyway, yun ang alam kong natatandang figure.
Hindi naman nag-iisa kasi sa Senate, may alam din ako, basa na ng basa, hindi naintindihan din ang basa. Nice. Tita Sen. Spy si Robin. Okay na rin yun. At least binabasa kasi merong hindi nagpapasa, pirma ng pirma eh. Anyway, sa akin po merong underlying problem pa. The quality of the teachers. Kailangan i-improve pa natin. Dagdagan natin yung mga allowances nila at kanilang, let's say, conferences, seminars. Dapat merong continuing. Hindi pwede maging stale para mas maging maganda rin ang klase na binibigay nilang edukasyon sa ating mga Yes, sir. Yung sa akin lang, been attending parent-teachers conference meeting. Ang reklamo ng mga parents, mga bata ngayon, hirap makaintindi ngayon sa mga instructions sa English. Kasi halos lahat ng subject, Pilipino na. Social studies, ginawang araw ng panlipunan, pati yung mga math, Tagalog na yung instructions. Kaya pagsalang ng bata sa mga exams, hindi niya maintindihan. Because nasanay siya dun sa Filipino na instructions. Kaya kung kumuha siya ng mga exams, pag tungtong yan ng college, tungtong yan ng high school, nahihirapan siya. I think we need to review that also ng Department of Education. Na before, in the 60s, 70s, wala naman yung problema niya, kahit 80s. Kasi puro medium instruction, English. Magkaroon ka lang ng Pilipino, pag Filipino subject niya lang talaga. Eh ngayon, lahat ng medium of instruction, Filipino. So yung bata, pagdating niya, pag nakasalubong niya yung pag kumukuha siya ng entrance exam, in English, hirap na hirap siya. So, doon siya bumabagsak, mababa yung grades niya, kasi hindi niya maintindihan. I believe kailangan siguro reviewin ng Department of Education. Alright, so narinig natin na iba-iba yung mga angulo na tinig nila. Yes, go. Kaya dapat, anyway, sa May 12, boboto tayo. Alam nyo, yung candidates like Attorney Abalos, Attorney Tolentino, ito dapat yung marunong magpasa, naintindihan yung pinapasa. Yan dapat ang naboboto natin, hindi yung sino-sino. Tama. Sa nadinig po natin, pinabanggit ng alyansa, pag sila yung sama-samang nanalo, haharapin nila yung problema na ito sa iba't ibang angulo. Kaya sinasabi ni Attorney Abalos, ang stunting sa Pilipinas o yung pagkabansot, napakaseryosong problema yan na nagsisimula sa pagkabuntis pa lang ng mga nanay dahil nakaka-affect yan sa brain development ng mga bata, which will also affect kung paano nila i-absorb ang kanilang matutunan. At kasunod naman yung sinabi nga ni Mayor Abby, yung literacy ng mga nasa coastal areas, bakit napakataas. And also, pinanggit din na literacy is different from comprehension. Nabasa mo, hindi naman naintindihan. So marami silang mga pinabanggit na kapag pinagsama-sama ang kanilang mga suggestions dahil naboto nyo sila bilang alyansa, talaga namang yung education system natin, naasahan na natin na susulong pataas. Okay, next reporter, kindly state your name, your media organization, and question. Hi, good afternoon po. Melales Moras of PTV. Follow-up lang po kanina kasi may nabanggit nga na merong suspected Chinese spy na nahuli near Comelec office pa. May fear of foreign meddling sa 2025 midterm elections. Ito po, 10 days na lang kasi, yun nga, election na. Are we still confident na mananaig yung matalinong pagboto ng ating mga kababayan? And speaking of 10 days na lang, election na, ano po yung aasahan sa inyo ng ating mga kababayan? Kayo po ba ay parang mag-slow down na? O these days talagang itotodo na ng alyansa? And kayo po, sarili-sarili yung inyong kampanya? Thank you. Clarify ko lang yung sa first question mo, kung ano yung tingin mo magiging epekto ng ginagawang Chinese spies? No, parang dahil nga may mga reported Chinese spies po, suspected Chinese spies, and may mga ulat ng umanaya foreign meddling sa 2025 elections. Confident po ba sila na talagang mananaig pa rin yung matalinong pagboto ng ating mga kababayan amid all these issues po? Dahil posibleng may foreign meddling. Yes, Sen. At this point, I do not have any reason to doubt the Comelec. At this point, in the absence of any such worry, then we will have to rely on the integrity of the Commission on Elections, headed by Chairman George Garcia. Okay. Attorney Abalos. Isa lang masasabi ko.
ang nakaharap sa inyo ngayon, ang alyansa is pro-Pilipinas. Yun lang po. Congressman Erwin. May 12 po, nasa kamay po natin ang pag-papas siya. Kung anong klaseng Senado ang gusto natin, anong Congress ang gusto natin, anong mayor, governor, vice mayor, board member, etc. Nasa sa kamay po natin. Matatansya naman ho ninyo eh. Kung inuluklok ninyo, ay gusto mo ba, bago kayo mag-check ng pangalan, mauna po yung Senado, syempre. Ito ba, pro-China ba ito? Do you want a Chinese-controlled Senate? Ito po yung sinasabi natin. Ito, hindi umiimik ito. Basta pag China ang pinag-usapan, wala ka na marinig. Unlike dito sa alyansa na ito, 11 na ito, puro kontra ito. Ganon din po sa Congress. Itong congressman ba na ito, nagsalita na ba ito laban sa China? O hindi pa? O pabor siya? Ganon din po yung inyong mayor. May mga mayor po tayo, nahuli, di po ba? Kung sa may Tarlac banda, Chinese national pala. So, nasa kamay po natin yun. Kung gusto natin na pumasok na ang China, o maging probinsya na po ng China, nasa sa ating mga kamay. Yun lamang po. Salamat po. Additional answers po. Senator Ping, confident po ba tayo sa magiging resulta ng election o tingin niyo po ba magkakaroon ng hand ang alleged foreign interference? Ako, mas magandang term, umaasa na sana maging matalino yung mga botante. Thank you. Mayor Abby. Again po, nasa kamay na ng mga botante kung ano po ang mangyayari sa atin sa susunod na eleksyon. We still have 3 rallies to go for Alyansa. So, hindi porket last 10 days na lang ay magpapahinga na. Yung iba kong kasama nagrereklamo ng pagod na. Ako nagrereklamo na rin na pagod na, pero final stretch. So, talagang push pa. Para siguraduhin na hindi lang kami ang mananalo, pero kami lahat ay mananalo. Anyone else? Para dun sa second question po ng ating reporter, ano po ang gagawin sa final 10 days? Po last for final stretch. Ano po ang gagawin ng alyansa final stretch? Ano po ang gagawin ng alyansa final stretch? Magpapahinga na po ba? Ano po ang gagawin last 10 days? Sabi na po kanina, meron po kaming actually, meron kaming Batangas bukas, and then meron pang Bulacan. So, in between, kanya-kanya po kami. May mga iniimbitahan po kami sa mga munisipyo, sa mga lungsod. So, we'll have to take advantage of that. Hindi naman pwedeng pakaangat pa, relax ka lang. So, we really have to double time. Tapos, syempre, may mga kasama kami kailangan bit-bitin ho. Ayaw namin na may maiwan ho eh. It's like a family, we're a family. Yung mga nahuli po sa amin, kailangan ho namin bit-bitin. Kaya nga po, nag-usap namin kanina, tapos sinasabi ni Senator Lacson, yung piliin yung marunong magbasa, yung nakakaintindi, Senator Abalos, Senator Tolentino, yun ang isama natin. So, all the more po na ikakampanya po, all the more na we have to work harder para po sa buong grupo. Ako po, medyo nasa taas-taas, pero I don't stop. When I go to a certain place, I always endorse, I always say, Alyansa, nabinisa po kami. That's it. Maraming salamat. Senator Ping. Piece of advice lang sa reminder, no? Ang last day ng campaign period, midnight ng May 10. Huwag tayong magkakamali na pagpitada ng alas 12 ng hating gabi, nagkakampanya pa tayo. Baka sinabi ko kanina si Congressman na Erwin, ano? Baka diyan ka pa ma-disqualified. So, bago mag alas 12, matulog ka na. Maraming salamat sa reminder. Attorney Abalos. Bilang panghuli na lang po, napaka-importante ng ganito mga press con dahil nakikilatis ng ating mga botante kung ano nagawa at ano pang gagawin. Importante, kilatisin ito dahil ito yung mga taong gagawa ng polisiya at batas sa ating bansa. Ang importante, nakaharap sa inyo ngayon ay naglingkod na, naglilingkod pa at tuloy-tuloy na paglilingkod para sa ating bansa. Magandang hapon. Maraming salamat. Susunod po nating katanungan. Please state your name.
Okay na. Alright. Paalala lamang po sa ating mga kasama dito sa media at sa mga taga-Quezon, kung nasusundan niyo po ang mga press conference ng Alyansa, napakaganda po ng mga tanungan, questions and answers dahil lumalabas yung mga batas na dapat lang i-review at baguhin at makakaasa po tayo na dito sa Alyansa, yung mga binanggit po ng mga batas na yun. Halimbawa na lang yung sa espionage. Sa kanila pong team, babasahin po nila, re-reviewin at babaguhin sa susunod po na Congress. And also, mga nababanggitin sa mga press conference, yung mga kailangan ng isa batas. At bilang team, kasi nga pag tumatakbo, hindi ka naman tumatakbo na solo eh. Kailangan team kayo. Dahil team sa Senado, yan ang magpupush forward ng mga bills na magsusulong sa Pilipinas. Sa punto kong ito, inaanyayahan natin ang ating mga senatorials to please stand for a photo wall. Walang tatayo. Alright, maraming salamat ulit sa ating mga senatorial candidates. And at this point, hihingan po natin sila ng maikling mensahe po para sa ating mga friends from the media at sa mga music po, pababa ng konti. Hingan po natin sila ng sweet and short message para sa mga taga-Quezon at sa mga friends from the media. Simulan natin. Number 1 sa balota, Senator Benher Avalos. Maraming salamat, Quezon at sa mga media. Maraming salamat po. Number 9 sa balota, Senator Abby Binay. Maraming salamat kay Gov. Helen dahil napakaganda ng ating venue ngayong araw na ito. Thank you. Number 33 sa balota, Senator Ping Lacson. Maraming salamat po sa mga sa pamunuan ng lokal na pamahalaan ng lalawigan sa ating lahat. Maraming salamat. Number 59 sa balota, Senator Tito Soto. Thank you very much, of course, to Quezon, particularly the Governor Helen Tan. Kung ako po ang author ng doktor para sa bayan sa Senate, si Governor Helen Tan po ang principal author ng doktor sa bayan sa House of Representatives sa Congress. Ito'y pinasa namin. Thank you again. Number 63 sa balota, Senator Erwin Tulfo. Thank you po sa mga kasama natin sa media for coming and for joining our press con every Alyansa rally. Salamat po. And salamat po sa Quezon local officials, from the Governor, Governor Tan, at sa mga mayor niya. Maraming salamat po sa ating mga senatorial candidates. Salamat sa friends from the media, sa mga taga-Quezon. Thank you very much and see you later sa ating convention center para sa ating campaign rally. Have a great day! Nakapin pa ba talaga sa Pilipino? Sabi yung punta doon sa ito lang. Akin yung alam. Pero kung maka-charge na ito. Ay, pwede maka-charge na ito. Pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa. Magka-charge na? Try ito lang kung gagana. Oh. Ganon din pala siya. Ayaw rin? Hindi pala type C. Akala ko yung... Ang nakakaantok ang pangit ng audio.
Bagsak yung viewers eh. Hindi maintindihan yung sounds. Pag uwi ng bahay, mag-i-edit pa ako. Ha? Pag ginanitor tayo, magwala ka. Kasi kailangan sa camera type. Ay, gagamitin ko daw ng lock.